From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba, Father. Okay, kaya pumunta tayo sa paksa ngayon na ang Learning Obedience Part 2. Magsimula tayo sa mga Hebreo kung saan tayo naroon. Kabanata 5. Ikapitong taludtod. Nandyan ba tayong lahat? O? At si Kristo sa mga araw ng kaniyang laman, nang siya'y tawaging Jesus na taga Nazaret, nag-aalay ng mga panalangin at pagsusumamo na may matinding hiyawan at luha, ang makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. Bakit kailangan niyang magmakaawa at magmakaawa? Dahil mahina ako, ito ay nasa laman. Narinig siya dahil sa kanyang pagkamangha, at bagamat siya ay anak dahil sa kaniyang dinanas, natutunan ng pagsunod. At naging perpekto, siya ang naging may akda ng walang hanggang kaligtasan para sa lahat ng sumusunod sa kanya. At siya ay ipinahayag ng Diyos na isang mataas na saserdote alinsunod sa orden ni Melkisedek. Tungkol dito, tungkol sa ating nabasa, marami tayong gustong sabihin at mahirap ipaliwanag, dahil naging mabagal kang makarinig. Ibig sabihin, mahirap ipaliwanag. Dahil ang mga tao ay mabagal makarinig, wala sa trabaho. Sa aksyon, handa silang kumilos. Sabihin sa kanya, lumakad ng nakaluhod sa hagdanan na iyon, sakripisyo. At pagkatapos ay ginagawa niya ito. Kung sasabihin mo sa kanya, magsindi ng 10 kandila, sinindihan niya ito. Pumunta sa misa, pumunta sa misa. Gumawa ng mga misa at ginagawa nila ang mga ito. Halikan ang rosaryo at ginagawa nila ito. Ngunit upang marinig, kaya pala mahirap ipaliwanag. Tingnan mo, makalipas ang 2,000 taon, may sinusubukan akong ipaliwanag na mahirap intindihin ng mga tao. Napakahirap. Dahil sabi nila, ngunit si Kristo ay isang banal na nilalang. Well, isa ka ring banal na nilalang. Ang ibig sabihin ng banal ay nakalaan para sa. Siya ay isang santo na ibinukod upang maging perpekto. Ngunit hindi maisip ng mga tao kung paano maiintindihan iyon. Hindi mo ba nakikita na sobrang iniidolo nila ang batang Diyos? Sa Colombia, tinawag nila siyang maliit na batang Diyos at ngayon lahat ay naglalakad na may maruming noo, na may krus ng abo, na parang iyon ang pinakamahusay. Kung nakatulong iyon, bubuhusan ko ang sarili ko ng isang balde ng abo. Ngunit yun ay, hindi ito nakakatulong sa lahat. Ngayon ay nakakita ako ng isang babae na may krus sa kanyang noo. Akala ko tumatakbo ang makeup niya dahil umuulan, ngunit pagkatapos ay natanto ko na ito ay ang krus. Tingnan natin ang 2 liham sa mga taga-Korinto para makita kung ano ang sinabi ni Pablo tungkol kay Hesukristo. Paano siya ipinako sa krus. 2 sulat sa mga taga-Korinto, 13 kabanata. 2 sulat sa mga taga-Korinto. Ika-4 na taludtod. Nandyan ba tayong lahat? Sapagkat bagamat siya ay ipinako sa krus sa kapangyarihan, sa ano? Si Kristo ay mahina. Hay, may ebidensya tayo sa pinag-uusapan natin, di ba?
Bagamat siya ay ipinako sa krus sa kahinaan, nabubuhay siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Well, mahina rin kami sa loob, ngunit tayo ay mabubuhay na kasama niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa atin. Kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa atin, hindi tayo mabubuhay kasama niya. Salamat sa Diyos, lahat ng espiritual na pantakip na yon ay sumasaklaw sa iyo. Na kapag mahina ka, nananatili siyang tapat para sa kapangyarihan ng Diyos na iyong tinakpan. Kung hindi ganun, mawawala tayong lahat. Pumunta figure. Sinasabi niya na kami na sabay upo sa Kanya. Pagkatapos si Kristo ay ipinako sa krus sa kahinaan. Kaya naman sobrang nahirapan siya. Pagkatapos sa talatang 5, sabi niya, suriin ninyo ang inyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Subukan ang iyong sarili. O hindi mo ba kilala ang iyong sarili na si Jesucristo ay nasa iyo? Maliban na lang kung reprobate ka? Nasaan si Jesucristo Kapag sinabi mong tingnan mo, hihintayin kita dito sa tabi ng kotse ko. Ngunit kung sasabihin mo, hihintayin kita sa aking sasakyan, hindi sa tabi nito, kundi sa at tinanggihan. Nandiyan ang lahat ng mga evangelical. Dito sa Miami, lahat ng mga Katoliko, mga evangelical, lahat ng mga hindi nakakaunawa sa salitang ito ng grasya, tinatanggihan sila. Ang tanong, maliban na lang kung reprobate ka, ano ang sinaway? Well, ang pagbagsak ay halimbawa sa isang pabrika. Kung minsan ay gumagawa sila ng 100 pares ng sapatos, ngunit kapag ang isang tahi ay hindi maganda, ibinebenta nila ito sa kanila. Sa isang kumpanyang nagbebenta ng murang sapatos, kung saan hindi mahalaga kung ang tahi ay hindi maganda ang ginawa. At sa isang eroplano, wala itong malaking kaugnayan kung makikita mo ang pananahi. Kaya, bilin mo ang sapatos sa kalahating presyo. At saka kapag may nakita kang may ibang sapatos, tatanungin mo sila, magkano ang binayaran mo para sa sapatos na iyon? Nagbayad ako ng 80, $100. Hey, nagbayad ako ng higit sa 30. At pagkatapos ay tatanungin ka nito, saan ka namimili? Alam ko yan, naligtas ako. Ngunit ito ay dahil bumili ka ng isang nabigong pares ng sapatos. Kaya naman, sa mga makina na ginagamit nila sa mga pabrika, makikita mo ang isang taong namamahala sa pag-aayos ng mga ito. Ang iba ay pumunta dito at iba pang sapatos doon at sila ay nahulog sa mga kahon dahil tinatanggihan sila. Gamitin mo pa rin dahil minsan hindi nakikita ang may depekto, ngunit hindi ito pareho. Ay, hindi pareho. Well, dito sa Miami, maraming tinatawag na mga Kristiyano na kapag nakita sila ng anghel na dumating at narinig silang nagsabi, pagpalain ka ng Diyos, ipinadala nila sila sa tinanggihan na kahon. At dumating sila sa paligid na may parehong Biblia na ginagamit mo, kaya tingnan mo, pareho lang. Nagsasalita. Naway ingatan ka ng Diyos pagkatapos ay itakwil ka. Hindi ito gumagana, hindi ito pumasa sa pagsusulit sa bokabularyo. Ngayon kapag ganito ang dating mo, pare-pareho ang itsura mo o baka mas malala pa. Ito ay higit na dumating ka ng walang Biblia at ang isang yon ay may Biblia. Pinagpala, naaprubahan. O ganyan yan. Pangalawang sulat sa mga taga-Korinto, doon mismo, ngunit sa Kabanata 12, hindi 13. Punta tayo sa 12:00 ngayon. Sa siyam na taludtod, pangalawang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanata 12, verse 9, sabi nito, at sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay ganap na sa kahinaan. Kaya't lubos kong ikalulugod ang aking mga kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manahan sa akin. Kaya't dahil sa pag-ibig ni Kristo, ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga insulto, sa mga pangangailangan, sa paghabol, sa dalamhati. Minsan nagiging mahirap ang mga bagay, tama ba? Dahil kapag mahina ako,
kaya malakas ako. Hoy, ikaw na minsan dumadaan sa mga ganyang sitwasyon sa bahay. At saka hindi ka mukhang malakas. At pagkatapos, dahil hindi ka mukhang malakas, sasabihin mo, hindi na ako nagsisimba. At doon ka malakas, na kung saan ang kapangyarihan ng Diyos ay ginagawang perpekto. Kapag naramdaman mo ang bigat ng iyong laman, bueno, naramdaman ito ni Kristo sa paraang yon. Sa ngayon ang bigat, sa madaling salita, siya ay isang tao tulad mo at ako. Kaya sa ngayon, kailangang mamatay ng hindi nakagawa ng pinsala sa sino man. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na inaakusahan ka ng isang bagay na hindi mo pa nagawa at tumahimik ka? At pagkatapos mabuti, sa sandaling sinabi niya, hey, kung tasa ito, maaaring mangyari sa akin, hayaan itong mangyari, ngunit hayaan mo ang iyong kalooban. Yan ang sinasabi mo minsan. Kung ang sitwasyong ito na aking pinagdadaanan, maaaring iwasan. Ngunit lahat ay gumagana para sa mabuting Panginoon, naway ito ang iyong kalooban. Lahat gumagana para sa kabutihan. Ngunit sa sandaling yon sasabihin mo, ito ay gumagana para sa ano? Naguguluhan ako na kung may magtanong sa akin ngayon. Ngunit binabasa natin ang Ebanghelyo, kaya maraming bagay na nangangahulugan ng kahinaan. At kaya iyon ang kwento ng ikaw at ako. Pero tinawag ka nila. At kung tinawag ka nila, kailangan mong sabihin, narito ako, Panginoon. At napakapagpakumbaba na ikaw na may kahinaan, nananatili pa rin. Kasi kapag nakita ka ng legalista, sasabihin niya, tignan mo, presko ka, sobrang sama ng ugali mo at naglakas loob kang magsimba. At sabihin mo sa kanya, mabuti kung saan ako dapat pumunta. Ito ay para sa mahihina. Ang simbahan ay para sa mahihina. Iba sa sistema, tama? Kapag sinabi ng pastor, narito kung sino man ang aking nakikita sa kahinaan, ay nasa labas. Inaalis namin ang iyong membership, kaagad. Minsan may mga pastor dyan na may mga bantay. Bantayan mo ako at bantayan mo ako. Nanonood sila. Kaya Jesus Kristo, siya ay ipinako sa krus sa kahinaan. Ito ay mahina, ngunit namamatay sa kahina. Ang kapangyarihang taglay niya ngayon, siya ay sukatin kung saan ikaw ay sinusukat. Lahat ng bagay na siya ay perpekto. Nangyari na sa iyo, pinagbigyan ka. Sabi niya na may nag-iisang handog, ginawa tayong perpekto. Magpakailanman. Sa makatuwid, ang simbahan ay ganito. At natututo tayo ng pagsunod. Sa atin na natututo ng pagsunod, well, ginagawa namin ito sa loob ng frame of reference na yon. Kailangan nating matuto sa sitwasyong yon. Kailangan nating magpumilit sa pasulong na pag-aaral ng pagsunod. At ang pagsunod ay natutunan, ito ay napaka-personal. Napaka-personal niyan, kasama ka. Alam mo kung minsan may mga taong nagsasabing, tingnan mo, may kapatid ako na nagpunta sa simbahang iyon at nangyari ito sa kanya. At pumunta rin ako. May pinsan ako na pumunta sa simbahang iyon at nangyari ito sa kanya. Lahat ng doktrina ay hinuhusgahan nila sa nangyari sa pinsan. Ngunit hindi yon gumagana ng ganoon dahil sinasabi mo, tingnan mo. Alam ko kung saan mayroong isang bariles ng mansanas, kung saan mayroong isa na nasira. At paano kung nasira? Dito ang mga nasira ay ang mabuti. Ang nasira ay ang mabuti at ang mabuti ay ang nasira dito. Bumaling ito sa kabila. Pero kailangan mong panindigan ang nakasulat.
ang pagtatagumpay. Ang akin ay na ako ay nagpumilit sa kung ano ang nakasulat laban sa lahat ng pagkakataon dahil nakikitungo tayo sa mga taong mabagal makarinig. Sa makatuwid, sila ay humahatol ayon sa hitsura at ayon sa kanilang naririnig. Pero ito ay hindi isang tao na nakasanayan na humatol ayon sa nakasulat. At kasama yon hanggang ngayon, nagtagumpay ako. Ano ang nakasulat? Pansinin ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa kahinaan ng isang tao sa Galacia na siyang susunod na aklat. Tingnan mo ang sinasabi niya. 2 kabanata, talatang 17. At kung naghahangad na ariing ganap kay Kristo, tayo rin ay natagpo ang makasalanan. At ang salitang makasalanan ay dahil sa sino mang may dalang sulat, dahil napatunayan na niya sa atin na ang kasalanan ay inalis. Ibig sabihin, inalis ni Kristo ang kasalanan, ngunit kailangan niyang magsalita sa pananalitang ito sa mga taga-Galacia dahil dumaan doon ang mga apostol at ginulo sila. Sa makatuwid, sinabi niya sa kanila, okay, humatol kayo sa pamamagitan ng kasalanan. At kung tayo, mga pinuno, matatagpuan tayo sa tinatawag ninyong kasalanan, kaya ba ang ministeryong ito ay ministeryo ng kasalanan? Maging si Paul ay nagkaganyan. Kung ako si Pablo, ako ay natagpuan. May kasalanan, kaya ba mali ang ipinangangaral ko? Sa madaling salita, kailangan mong matutunang hatiin kung ano ang karne at kung ano ang mensahe. At kinailangan ni Paul na ipakita ang kanyang sarili na ganito. Tingnan mo ang sinasabi niya. At kung sa paghahangad na tayo'y ariing ganap kay Kristo, tayo man ay masusumpungang makasalanan. Kaya nga ba si Kristo ay ministro ng kasalanan sa sa walang paraan. Kaya dapat handa tayong umintindi. Kami ay nasa proseso upang matuto ng pagsunod. At mahaba ang prosesong iyon. Para sa ilan ay mas mahaba ito kaysa sa iba. Ang huli ay natututo ng mas mabilis kaysa sa una. Pareho silang sinisingil. Ang ilan ay dumating sa trabaho ng alas 8 ng umaga at ang iba naman ay alas 3 ng hapon at pareho silang binabayaran. Alas 4, pag alis natin, di ba? Kaya't ang talinghagang iyon ay natupad kung saan sinabi ni Kristo na ang huli ay mauuna. Sa ministeryong ito, ang mga huling dumating ay ang mga gumagawa ng pinakamahusay dahil sila ay hindi gaanong nagdurusa at pumapasok sa isang mas malawak na paghahayag kaysa sa atin na nagsimula noon. Kaya't ang mga huli ay malugod na tinatanggap at pagbati sa una. Pinagpala sa bawat pagpapala. Tumayo na tayo at kamustahin ang kapatid mo. Magandang gabi.